Okay? So, magandang umaga sa ating lahat na naririto ngayon, maging sa mga sumusubaybay. Welcome po sa bawat gawain po namin at tarinaway tayong lahat ay pagpalain ng Diyos sa oras na ito. Okay? So, akin din po na pinapaalala lahat tayo na naririto o maging sa mga nakikinig, kung maaari lang po sa mga nasa bahay, na kung paano po kayo nananambahan at pumupunta sa simbahan, sana'y gawin ninyo yan sa loob ng bahay ninyo. Wala kayong gagawin, hindi kayo magsasaing, hindi kayo mag-i-entertain muna pag time of worship. So, kasi hindi man namin kayo nakikita, may nakakakita pa rin sa inyo. If you are serious, para sa inyong pag-worship sa Panginoon. So, maging makabuluhan sa atin yung ginagawa natin, na wala man kayo rito, sana ay hindi kayo nagpapa-istorbo. Kailangan ninyo na mag-concentrate kayo para makinig ng salita ng Diyos. Madali lang naman po kasi ito. Amen po ba? So, every Sunday, yun ay para sa Panginoon. So, again, hindi naman kayo pumunta ng simbahan kung maaari lang. Huwag niyong abalahin sa ibang bagay ang inyong mga buhay. Abalahin ninyo ngayon na umupo kayo sa tahanan ninyo, makinig at manood. Okay? Sige. At kayo rin na lahat ng naririto, na tayong lahat, kung kayo man ay mayroong mga dalang cellphone, hindi yun makaistorbo sa inyo, hindi rin yun makadistract sa inyo. Sapagkat ang araw na ito ay tinalaga natin para sa Kanya. Ibig sabihin, pumunta kayo rito, hindi kayo nagpapaistorbo. Ang buhay ninyo ay para lamang sa Panginoon. Ang tainga, ang mata, yung isip, yung bibig, lahat ng buong katawan natin ay ibibigay nyo yan ngayon sa Diyos. No need. Huwag nyong gamitin yung gadgets ninyo, but again, maging concentrate po tayo sa ating gawain sa Panginoon. Okay? So ngayon ay October na. Last month, okay, so at least sana yung preparation natin sa Christmas ay inuna na muna natin yung ilaw para clear yung mind natin na this coming December ay ang Panginoon talaga yung narito sa atin. Okay? So again, siya yung ilaw, and then yung pag-aaralan natin ngayon ay ito naman yung ating pag-aaralan. Ang sinasabi po dito, God is the real answer. Ang Diyos ang totoong sagot. So, mayroon tayong ilaw at maliwanag sa inyo ngayon na ang Diyos ang totoong kasagutan sa lahat ng mga pangyayari sa atin. Amen? So, again, sabi niyan, sa aking binabanggit, ang Diyos ang totoong kasagutan. Okay? Maraming bagay ngayon na may katanungan tayo na kung gusto ninyo na magkaroon ng sagot, total, naliwanagan na tayo, tandaan ninyo na walang ibang sasagot dyan sa malaking question mark ninyo, kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi natin, God is the real answer. Amen po ba? Okay. So sige, sa lahat ng naririto ay inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa. At yung mga nasa bahay, kunin po ninyo ang iyong Biblia at sabayan nyo rin po kami sa aming pagbabasa ng mga talatang ito. Buksan po natin in Matthew chapter 11, 28 to 30. Then Proverbs chapter 12, verse 25. Sige ho. So pagkatapos po natin ng Matthew, pupunta naman tayo ng Kawikaan. Okay, sa Tagalog ay Mateo. Yung isa ay Kawikaan. Yung sinasabi ko pong Proverbs, Kawikaan po yun. Okay? So, sige, para klaro at malinaw sa inyo yung ating pagbabasa. Nakuha nyo na po ba? Kung ito po ay nakuha ninyo, ay sabay-sabay tayong magbabasa. Okay, uulitin ko po, yung ating babasahin ay sa Matthew chapter 11, 28 to 30, or Mateo. Pangalawa, Proverbs, sa Tagalog ay Kawikaan. Matthew muna tayo. 28, sabay-sabay po tayo.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo ay pagpapahingain ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Sapagkat magaan dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Lipat po tayo sa Kawikaan. So, Kawikaan, easy lang daw. Kawikaan, chapter 12:25. Okay. Sabay-sabay naman po ulit tayo, ha? 12:25. 1, 2, 3, go. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, kami po, O Diyos, ay naririto. Lord, samantalang kami, O Diyos, ay naririto, Panginoon, buong puso naming inaalay sa iyo ang gawain na ito. Inaalay na rin namin, O Diyos, ang aming buong buhay para sa inyo. We need your grace and mercy, Lord Jesus. Lord, sa kalagayan po namin ngayon, kailangan na kailangan ka namin. You are the real answer in our big question mark in our lives. Lord God, maraming bagay kaming tanong na hindi namin masagot. Subalit naniniwala kami kung kami ay magtitiwala sa inyo, magtitiwala sa iyong salita, magkakaroon ng kasagutan ang mga katanungan ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at O Diyos sa paglabas namin sa bahay-sambahan na ito, Panginoon God. Husto ang aming napag-aralan, Panginoon. Salamat. Binibigay ko ito sa iyo, Panginoon. Itago niyo ako sa lilim ng iyong cross. Huwag mahayag yung aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ninyo. Lord, magsalita kayo, Diyos, sa pamamagitan ng iyong lingkod. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay? Tayo pong lahat ay makakaupo na. So sabi niyan, come to me, all you who are tired and have heavy loads, and I will give you rest. Accept my teaching. Learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest your lives. The burden that I ask you to accept is easy. The Lord I give you to carry is light. Proverbs, worry is a heavy load, but a kind word cheers you up. Amen? So, bago po tayo tumuloy doon sa Matthew 11:28 to 30, pag-usapan muna natin bago yan dyan dumating. Okay? Bago po yan dyan dumating, chapter 10, tinuro ko ito sa inyo na inyong mapapansin po roon yung inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad upang mangaral ng salita ng Diyos. Okay, so balikan ko muna ito, ha? Sister Nome, pakibalik. Sabi diyan, God is the real answer. At yung ating pag-aaralan ngayon, surrender your troubles and life to God. Isinuko nyo na ba sa Diyos ang problema ninyo? Kung ito ay isinuko nyo na at sinabi nyo sa Diyos, maniwala kayo. Tama? Kasi minsan may problema tayo, ang totoo, hindi naman talaga natin talaga totoong sinuko yun. Andyan pa rin, nagpapabigat pa rin sa'yo. Pag yun ay nagpapabigat pa rin, hindi totally na binigay mo o sinurinder mo yung problema mo sa Diyos. Yun yung palatandaan. Pag yun ay nagpapabigat pa rin sa'yo, why? Sabi doon sa Proverbs, ang kabalisahan ay nagpapabigat. Subalit ang mabuting balita ay nagbibigay ng kasiglahan. Tingnan niyo po, yung may mga problema na hindi nire-release. Di ba ang bigat-bigat? Kasi ayaw niyong surrender. Okay?
Sabi diyan, the Bible advised us to give our troubles and life to God. Ito yung gusto ng Diyos na pinapayuhan tayo na ng Biblia na ibigay sa Diyos ang ating mga kaguluhan sa buhay. Ibinigay niyo na ba ito? Ay ngayon. Okay? Ngayon mismo ibigay niyo sa Diyos. At doon niyo makakamit yung 11, 28 to 30. Tama? Okay. Balikan ko na po. Chapter 10, si Jesus, inutusan niya yung mga disciples na ganito, mangaral kayo. Ito yung sabihin ninyo, walang sikrito. Hayag ang buhay ninyo sa kanila na ito ang ginagawa ninyo. At yung mga tao, sabihan nyo ng katotohanan. Okay? Matapos nung sinugo ng Panginoon, dumating po yung chapter 11, mapapansin po natin dyan na si Jesus naman, nung siya'y nagsugo sa mga alagad, si Jesus naman yung nangaral at nagturo. Dito sa chapter 11. Nung siya ay nagturo at nangaral, ay nabalitaan ni John the Baptist. Si Juan Bautista. Siya sa kasalukuyan nito ay nasa kulungan. Si Juan the Baptist. Nung siya ay nasa kulungan, ay inutusan niya ang tao, doon yung kanyang kaibigan kasama, puntahan niyo nga si Jesus kung siya na nga ba talaga yung ating iniintay o hindi pa. Sabi natin, God is the real answer. Sabi ni Juan, sige nga, puntahan niyo nga, tanungin niyo si Jesus. Sabihin ninyo kung siya na nga o hindi pa o may iba pa. Alam niyo po ba kung anong tugon ni Jesus sa pagtanong yung inutusan ni Juan? Ang sabi niya, sabihin mo yung pilay nakalakad, yung bingi ay nakapakinig. Marami po. Yun yung isabi ninyo. Okay? So, sa pagkakataon na yon, yon yung kanyang sinabi. Nasa kulungan si John the Baptist. At sa pagkakataon na yon, dito rin sinabi ng Panginoon sa Matthew, na sinabi ni Jesus, sabi ni Jesus, ibinigay na sa aking lahat ang kapangyarihan. So sabi natin, God is the real answer. Jesus is the real answer. Siya ang totoong sagot ng problema mo ngayon. Yung malaking big question mark sa'yo, siya yung kasagutan mo ngayon. Okay? Mayroong pagkakataon pa dito na pinagwikaan ni Jesus. Chapter 11, pinagwikaan ni Jesus yung mga tao na ginawa niya ng mga himala. Gusto lang ng mga tao ng himala, pero sinumbatan ng Panginoon yung mga tao. Sabi, hanggang ba ngayon ay hindi kayo nagsisisi sa inyong kasalanan? Yung mga tao, ang hangad lang kung ano yung makuha. Pero wala po silang pagsisisi sa kanilang puso. Okay? Itong binabanggit ko po ay nasa Biblia po. Ano po sa chapter 11 sa ating binasa? Bago po yan dumating dito sa ating binasa, sabi dito, come to me, all you are tired and heavy loads. Sabi ng Panginoon, sinumbatan niya, pinagwikaan niya yung mga tao. Ginawa niya ng mga himala, ginawa niya ng miracles yung mga tao. Pero sabi ng Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi kayo nagsisisi? Tingnan niyo po yung apekto. Maging sa panahon natin yung epekto ng panahon. Maging sa panahon natin, mga tao noon at tao ngayon ay parihas. Hinahangad lang nila kung ano yung bagay na gusto niya kay Jesus, pero wala po siyang pagsisisi sa kanyang puso. Sayang ng milagro, ng miracles ng Panginoon kung wala kang pagsisisi. Ito yung great miracles sa buhay mo kung mayroong kang pagsisisi. Pero yung miracles na pilay na gumaling, yung pipi na nagpagsalita, yes, miracles po yun. But the great miracles, yung magsisi ka. Amen po ba? May mga tao na ganun. Kaya sabi ng Panginoon, sinumbatan niya yung mga tao. Pinagaling ko kayo. Nakita ninyo yung nangyari sa inyo. Pero bakit ngayon ay hindi pa rin kayo nagsisisi sa ginawa ninyong kasalanan? Mas ibig nyo pang gumawa ng kasalanan.
dagdagan yung kasalanan. Hindi ganon. Pag ikaw ba'y ginawa ng kabutihan ng tao, susuklian mo ng masama, Brother Ryan? Di ba dapat nakakaramdam ka ng tao sa puso mo, pinagaling ako ni Jesus, ikailang ano ba yung problema ko? Pwede ko bang ibigay sa Diyos? Ano yung kasalanan ko? Ito yung problema natin. Because of that, ano po yung sinabi ni Jesus? Come to me, all you who are tired and heavy loads, because of our sin. Yun yung loads. Tingnan niyo po yung loads ng bulag, nakakita, physically. Yun yung loads niya. Yung hindi makapakinig, loads yun physically. Pero nakita ng Panginoon yung pinaka-heavy loads sa lahat ng tao ay yung loads na hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan. Amen po ba? Ito yung kasaysayan na ating binabasa. Yeah, sinabihan ng Panginoon, sabi dito, come to me, all you who are tired and heavy loads. Binigyan ko na kayo ng kagalingan, pero may kabigatan pa rin kayo dito sa puso ninyo. Oo, gumaling kayo, nakalakad kayo, nakakita kayo. Pero mayroon pa kayo sa puso ninyo na nagpapabigat sa puso ninyo. Hindi kayo nagsisisi. And then sabi ho rito, and I will give you rest. Paano mo matatanggap yung tunay na kapayapaan? Nakalakad ka. Nakalakad ka ng maayos, pero hindi mo alam, may mabigat pa rin sa'yo. Hanggat hindi mo ka nagsisisi sa iyong ginawang kasalanan, hindi mo masaramdaman yung kapayapaan na ibig ng Biblia sa iyo. Okay? Then ang sabi pa, accept my teaching and learn from me. Di ba? Yung sinabi niya, bakit ganito hindi kayo nagsisi? Sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos suguin ng Panginoon yung mga disciples na mangaral. Ang sabi naman dito, yung nagturo naman si Jesus at nangaral, accept my teaching. May mga tao na gusto lang yung himala, pero hindi niya kayang tanggapin yung salita ng Diyos. Yun yung masaklap. Gusto lang natin makinig, naaaliw tayo sa mensahe, pero wala kang panahon para pagsisihan yung iyong napakikinggan. Ang ganda ng mensahe ni Pastor, ang ganda ng mensahe ni Reverend, pero ang tunay na kahulugan ng pagkakarinig mo yan, yung tunay ay ang pagbabago sa iyong buhay at pagsisisi sa iyong buhay. Useless yung teaching kung sasabihin mo, ang ganda. Useless ang miracles na ikaw ay nakalakad na hindi ka naman nagsisisi. Andun pa rin, hindi pa rin nawawala ang kabigatan mo. Physically, health ka, but spiritually, hindi ka talaga cured. Okay? So sabi niyan, ng Panginoon, because I am gentle and humble in spirit, and you will rest for your lives. The burden that I ask you to accept is easy. To Lord, I give you to carry this life. Tayo na rin yung may kasalanan. Dahil sabi ko sa inyo kanina, binigay niyo na ba sa Diyos yung problema ninyo? Pero bakit nagsabi ka binigay mo, bakit ang bigat pa rin ang kalooban mo? Hindi mo talaga ganap na binigay yon kasi nabibigatan ka pa. Diba? Ang kabalisahan sa Book of Proverbs ang nagpapabigat. Ang problema ng tao ang nagpapabigat. Pero ang mabuting balita ay kasiglahan sa atin. Tingnan niyo yung tao, pag may mabuting balita, masaya. Ay, pumasok na sa aking ATM yung pera. Di ba masaya ka? Pag pumasok na. Pero pag hindi po pumapasok, nagagalit ka. Kasi Brother Ryan, 16 na, 17 na, hindi pa pumapasok. Ano ba yung ubos na yan? Nagtatrabaho naman ako ng ganito. O kung ano-ano na, di ba? Di ba mabigat yon? Dahil hindi mo pa nakuha yung kalahating sahod mo. Ang bigat naman ito. Ano ba yan? Ha? Hindi ko pa nakukuha. Pero pag pumasok ng maaga, wow!
Ang aga naman, ang ganda ng company namin, ang aga nilang pasahod. Pero pag malit, napakasalbahin naman ng mga tao itong company na to. Di ba? Ito. Okay? Kaya sabi natin, surrender your troubles in life to God. Isuko ang iyong problema sa buhay sa Diyos. Okay? So, tuloy tayo. Sabi dyan, mayroong picture po tayong makita rito, ha? So, bago tayo riyan. My God is bigger than the mountain. Naniniwala kayo nun? My God is bigger than the mountain. Mountains of problems. Mountain of suffering. Mountains of hardship. Hindi ka talaga mapagpapahinga nun. Pero ilagay mo sa isip mo, kung may malaking problema ka ngayon, isipin mo yung problema mo yan ay napakaliit lang yan sa Diyos. Mas malaki ang Diyos sa problema. Tama po ba? Kung may malaking kang problema, may malaking solusyon ang Diyos para sa iyo. Dapat yun yung laging iniisip natin para nawawala yung burden natin. Yung heavy loads na mayroon tayo ngayon. Amen po ba? Minsan ang tingin natin, lagi na lang nakapokus tayo sa ating problema. Nag-i-istambay tayo sa problema. Pag inistambayan mo yung problema mo, talagang mabibigatan ka. Okay? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ang Panginoon na lumakad para sa iyo? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na tulungan ka ng Diyos sa problema mo? Kaya ka nabibigatan sapagkat ayaw mo magpatulong sa Diyos. Kaya ka nabibigatan sapagkat hindi mo sinusuko sa Diyos yung problema mo dahil kaya mo. Kaya ko to. Kasi ang galing-galing mo. Sa sobrang galing mo, nakalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya hindi mo kaya isuko yung problema mo. Di ba? Sabi naman dito sa atin di ba? My God is bigger than the mountain. Paano mo yung gagawin kung hindi mo ka magtitiwala naman sa Panginoon? Kung may problema ka ngayon kapatid, hindi ko alam problema ninyo maging sa mga nunoon. Pero isipin ninyo na mas malaki ang Diyos sa problema ninyo. Mas malaki ang solusyon na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung mayroon kayong gabundok na problema ngayon, may gabundok din na solusyon ang Diyos para sa inyo. Amen po ba? Okay. So, sabi riyan, the problems we face are God's tools and means for shaping the good life. Ang mga problema kinakaharap natin ay mga kasangkapan. Kasangkapan yan ng ating paraan. Okay? Paraan ng ating Panginoon. Paraan ng Diyos para sa paghubog ng magandang buhay. Okay? So, ano man yung nangyayari sa iyo, gabundok man siya, paraan pa rin yan ng Diyos para maihugis ka. Alam niyo yung problema, shipping po yan. Nagsiship po siya, yung hinuhugis tayo. Hinuhubog tayo ng problema para sa hinaharap sa magandang buhay. Di ba ganon? Yung storm sa buhay natin, after ng storm ay masaya at maliwanag. Ganon naman po. Kasangkapan niya, tools siya ng ating Panginoon, and then paraan niya ng Panginoon para sa way ng God, para sa ating magandang buhay, sa ating hinaharap. Amen? Kaya wag niyo dapat siyang istambayan, kundi tulungan ninyo yung sarili niyo kung paano niyo gagawa ng paraan yung problema. Ang problema naririyan na Tama ba? Wala namang tao ngayon walang problema Wala namang tao ngayon na puro lang masaya. Kung ang problema ay naririyan, at hindi na natin yung maitatanggi, like COVID-19, hindi na natin maitatanggi. Tanggapin ninyo na naririyan na yan. Tanggapin ninyo yung problema nyo na naririyan na yan. Ang iisipin na lang natin kung paano ito lulutasin. Come to me. Anong sabi ng Panginoon? Come to me. Patulong tayo sa Panginoon. Paanong diskarte yung gagawin ko sa problema ko? Paano ko maharap itong COVID-19? Come to me to all you who are tired. Heavy loads, burden in your life, come to me, sabi ng Panginoon. Okay? So, okay. Sabi dito,
the Bible's advice on dealing life's conflicts. Ang payo ng Biblia sa pagharap sa mga sigalot sa buhay. Sino dito yung mayroong mga conflicts? Pag sinabing conflicts, problema, suliranin, ano ba yung kinakaharap nyo ngayon? What the Bible said about conflicts in our lives. Ano ang gusto niyang gawin natin? Number one, ang sabi mo riyan, the reason we get into trouble in life sometimes is because we don't feel God's care. Ito yung malungkot sa atin eh. Pero gusto kong pabulaanan ito. Okay? Sapagkat hindi ito makabubuti sa iyo bilang isang Kristiyano. Sabi diyan, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gulo sa buhay kung minsan. Bakit? Sabi diyan, ay dahil hindi natin nararamdaman ang pangangalaga ng Diyos. Naniniwala ba kayo na hindi nangangalaga sa atin ng Diyos? Ito yung laging pumapasok sa atin, na parang walang nag-iingat sa akin, walang nagmamahal sa akin. This is the one reason sometimes in our life na parang hindi ko nararamdaman yung pagkalinga sa akin. Pero baka haka-haka mo lang yon. Baka nadadamay lang tayo ng mga tao sa paligid natin na out of focus tayo. Okay? Baka nasasabihan natin ng Diyos ng ganitong sitwasyon, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung bakit po natin ngayon pinag-aralan, God is the real answer. Gusto po natin alisin yung mga bagay na katulad nito sa buhay natin. Come to me, sabi ng Panginoon. Totoo ako. Totoo na siya yung sasagot ng ating problema. Pero ito yung problema natin. Number one, the reason we get into trouble in life sometimes is because we don't feel God's care. Dumating ba sa buhay ninyo na hindi nyo na naranasan yung pangangalaga ng Diyos sa inyo? At hindi nyo nagbubusod sa inyo, nasasabihin nyo ang Diyos, Panginoon, kung ikaw ang Diyos, bakit ako ay ganito? Huwag niyong gawin yun, mali yun. Maling-mali yun. Kaya gusto ko sa inyong patunayan sa mga Bible verse na ito na ina-assure at ini-encourage tayo ng Biblia na totoo na ang Diyos ay nag-iingat, nangangalaga sa iyo. Amen? Yun yung nakakalungkot eh. Na minsan, napipintasan pa natin ng Panginoon na katuloy, kung ikaw talaga ay nag-iingat ng ganito, bakit ganito ang buhay ko? Diba? Ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gulo sa buhay ko minsan ay dahil hindi natin nararamdaman ang pangangalaga ng Diyos. Sa isip mo lang yan, kapatid. Bakit ka gulo ngayon? Bakit ang kaguluhan ay naririyan sa iyo? Diba? Andiyan yung kaguluhan sa iyo para tulungan ka ng Diyos sa talagaan. Pero hindi mo nararamdaman. Ano po yung sinabi ng Biblia? Psalm 46 verse 1. Psalm 46 verse 1, ito yung kanyang sinasabi. Awit 46 verse 1. Sabi niya rito, ang Diyos ang lakas natin. So ito yung patunay na ang Diyos yung lakas natin at kanlungan natin. At handang saklulo kung may kaguluhan. Yun yung totoo. Huwag kang magsasabi, minsan sa buhay natin, yun yung sinasabi natin nasaan yung pangangalaga ng Diyos. Pero biblically, sinasabi ng Diyos, even David, naranasan niya yung care ng ating Panginoon. Okay? Sabi riyan, God is our protections and our strength. He always helps. Pag sinabing always, lagi. Diba? Lagi po siyang tumutulong, helps in times of troubles. Sa lahat ng ating problema. Kaya huwag mong sabihin na dumadating minsan sa buhay mo, pumapasok sa isip mo, parang hindi naman nangangalaga at hindi ko nararamdaman yung pangangalaga ng Diyos sa akin. Pero basahin niyo po yung Biblia.
Yan po yung nagpapatunay sa panahon ni David. Sa problema na hinarap ni David, ito yung kanyang patunay. Okay? Pinakita dito na ang Diyos talaga yung aking protector. Protection. Always, in times of troubles, andyan lagi ang Diyos sa'yo. Hindi mo lang siyang makita, hindi mo lang siyang manaramdaman kasi ayaw mo. Nakakalungkot, di ba? Minsan sa magulang may naririnig ako na ganyan. Bakit mama, papa? Nung ako ay nangailangan, andun ka ba? Ang sakit, di ba? Pero hindi mo ba nakita yung effort ng magulang mo? Masakit sa magulang yung ganun at masakit din yung sa Panginoon. Did you realize sa ginagawa natin sa Diyos? Maging sa magulang ninyong mga anak na naririto. Di ba? Huwag kayong magsasabi ng ganon. Sa isang bagay lamang at sasabihin ninyo yung magulang ninyo, hindi ko naman nararamdaman yung pangangalagan nyo sa akin. Dahil hindi ka lang nabigyan ng ganitong bagay sa iyo na hinihingi at sasabihin mo sa iyong magulang na wala siyang pakialam sa iyo. Di ba? Nakakalungkot yun eh. Pinadala ng Diyos ang magulang ninyo para sa inyo't pangalagaan. Patapos sa isang bagay lang na hindi mai-provide sa iyo at sasabihin ninyo ngayon, wala ka tayo. Hindi mo kami binibigyan ng ganito. Di ba? Ang Panginoon ay gayon din. Huwag tayo mag-isip ng ganon. But, sabi ng Psalm, yung awit, God is our protection and our strength. He always helps in times of troubles. Yan yung patunay. Kaya kung hindi man mo yun nararamdaman, ikaw yung may problema, hindi ang Diyos. Nasabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay nabibigatan hanggang ngayon, hindi mo talaga siya sinusurrender. Hindi mo talaga siya nini-release. At hindi kailanman sinasabi, hindi mo tinatanggap yung invitation. Ito yung invitation sa Matthew. Come to me. Di ba? Doon sa mga napapagod na, come to me. Invitations of Jesus. Sa lahat ng mga napapagod, mayroong heavy loads and burden. Okay? Ano pa po yung sunod? Psalm chapter 9, verse 9 to 10. Basahin natin. The Lord defends those who suffer. He defends, chapter 9 ba yan? Sa Awit chapter 9. Awit chapter 9, verse 9 hanggang 10. Tama ba? Psalm chapter 9, 9 to 10. Hub pala itong aking nabuksan. Sorry. Magkalapit lang kasi. Okay. Chapter 9. So, basahin ko po Chapter 9, 9 to 10. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan. Pag kumikilala ka sa Kanya ay maganda yon, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Come to me, sabi ng Panginoon. Palagay mo, sa bawat lapit mo sa Diyos, tatanggihan ka niya? Hindi ka niya tatanggihan. Amen, ho? Isipin niyo yan lagi sa buhay natin. Na huwag kayong mag-isip na kung minsan hindi mo maramdaman yung pangangalaga at pag-iingat sa iyo ng Diyos. Biblically, sabi ni David, bawat pagtawag ko, hindi ako tinanggihan ng Diyos. At kayo rin at ako, hindi kayo tatanggihan ng Diyos. Andun yung kanyang pangangalaga. Kaya inaalagaan niya tayo, hindi mo lang maramdaman. Diba? Kasi ayaw mo siyang kilalanin. O marahil ikaw ay mayroong manhid na pakiramdam sa Diyos. Huwag mong pag-isipan ng Panginoon na hindi siya nangangalaga sa iyo. Pero pinatutunayan ng Biblia na ang Diyos ay handang pangalagaan ka at handang dinggin ang tawag mo sa Kanya. Di ba? 62 verse 8. Awit 62 verse 8, ito naman ang kanyang sinasabi.
62 verse 8, sabi niya, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala. Okay? Sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. So, sino po yung lulunas ng problema mo? Ang ating Diyos. Ito yung kasagutan ng big question mark sa bawat isa sa atin. Kung mayroong malaking katanungan ka man ngayon, lulunasan ng Panginoon. Biblically, ito naman talaga yung layo ng Diyos para sa atin. Amen ho? Dahil sabi niya dito, people, trust God all the time. Tell Him all your problems. Iiyak mo sa Panginoon ano yung bigat na mayroon ka. Di ba? So, people trust God all the time. Tell Him all your problems because God is our protection. Siya yung lulunas ng lahat nito. Amen? Pangalawa, the reason we get into trouble in life sometimes is because we think God has forsaken us. Isipin niyo yun yung iniisip minsan natin. Di ba? Pinabayaan na kasi ako ng Panginoon eh. Kaya ganito ako. Minsan nagtatampo tayo sa buhay natin. Amen po ba? So minsan napaparatangan natin ang Panginoon ng mga ganitong mga bagay. Mga dahilan sa buhay natin. Una, mapipintasan natin na hindi ko na talaga nararamdaman yung pangangalaga ng Panginoon. Ngayon na naman, hindi ko talaga, parang iniwan na talaga ako ngayon ng Panginoon. Hindi totoo yun. Ang Diyos ay laging naririyan. Ang katunayan niya, yung araw, yung bawat paglubog ng araw, pagsikat, pagdilim, pag-umaga, yung katotohanan na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ang katotohanan pa yan, nagigising ka, na-enjoy mo yung bawat araw. Hindi ka niya pinababayaan, kapatid. Amen po ba? Nakakalungkot, di ba? Minsan, kung ikaw ay magsasalita ng ganyan, sa panig mo lang sinasabi, pero bakit hindi mo pinakikinggan yung panig ng Diyos? Paano siya magsasalita? Pumunta ka doon sa salita ng Diyos at mararamdaman mo yung kanya na hindi kanya pinababayaan. Ayaw niyo kasi magbasa. Ayaw kasi natin manalangin. Ayaw natin magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nakapag-iisip tayo ng mga bagay na ganito. But again, God is the real answer. Jesus is the real answer. Dapagkat ito yung kanyang buktong na anak na ibinigay. Amen po ba? The reason we get into trouble in life sometimes is because we think God has forsaken us. Ang sakit sa kalooban, di ba? Kung ikaw nito, magulang, ang sakit nito eh. Di ba? Dahil sabi niyan, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gulo sa buhay minsan ay dahil sa palagay natin ay pinababayaan tayo. Palagay mo lang yan, kapatid. Palagay mo lang yon. Pero ang totoo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Amen, no? Okay. Isaiah 41:10. Sa basahin po natin. Itong mga verse na binabasa ko sa inyo, it's all about sa mga troubles in life. Okay? Isaiah 41 verse 10. Ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Isaiah 41 verse 10. Sabi rito, 41 verse 10, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba. Anong sunod? Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito yung verse na kailan ka pinabayaan ng Diyos? Minsan kinukot natin yung sa pagkamatay ng ating Panginoon. Why have you forsaken me? Ang totoo, hindi naman pinabayaan si Jesus ng Ama. Why you have forsaken me? Di ba? Kalooban ng Panginoon yung mangyari yun sa Kanya.
Ano man yung kalagayan natin ngayon, huwag niyong sabihin, pinabayaan kayo ng Diyos. Biblically, makita niyo naman yung sinabi ng Panginoon. Di ba? Huwag kang matakot. Naririto ako. Okay? So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you in my righteous right hands. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Baguhin natin yung isip natin eh. Baguhin natin. That so don't worry because I am with you. Don't be afraid because I am your God. I will make you strong and I will help you. I will support. Support. Di ba? I will support. Okay, I will support you with my right hand that you save you. Ito yung malaking bagay na sinabi na ng Diyos sa atin, di ba? I will support you. Di ba? Claim it. Tanggapin natin yun. Okay? Dapat i-claim natin yun sa sarili natin. Ang Diyos ay susuportahan niya tayo. Tanggalin niyo yung sinasabi niyong pinabayaan ako ng Diyos. Mali yun. Ang totoo, hindi ka niya pinabayaan. Ang totoo, ikaw yung nagpabaya sa tungkulin mo sa Diyos. At ngayon, nagsasabi ka ngayon, ay pinabayaan ka. No. Hindi siya nakakalimot sa pangako. Sa pinangakuan niya. Totoo yun. At susuportahan ka ng Diyos. Okay? So sabi, Psalm 94:14. Sa awit 94:14, ito naman ang kanyang sinasabi. Awit 94:14. Sabi niyan, ang kinilang iniisip ay batid. Tama ba? Ay, bali yung aking nabasa uli. 14 pala. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yun yung totoo. Di ba? Hindi niya iiwanan. Yung mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. O yun yung sinabi ng Biblia eh. So, bakit ka nag-iisip ng ganon? Okay? The reason we get into trouble in life sometimes is because we think God has forsaken us. Hindi. Hindi kanya iiwan, hindi kanya tatalikdan. Hindi siya katulad ng tao na pwede magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Pero ang Diyos hindi niya kayang tanggalin yung paningin niya sa'yo. Hindi niya kayang iwanan ka sa nakikita niya sa'yo. Sasakluluhan ka ng Panginoon. Di ba? Okay. Hebreo 13:5-6. Hebreo chapter 13, 5 hanggang 6. Tingnan niyo po ito. Hebreo 13, 5 hanggang 6, ito naman ang kanyang sinasabi. 5. Sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwani, pababayaan. Ito. Alam niyo kung bakit tayo nagkakaganito? Alam niyo kung bakit nagsasabi tayo pinabayaan at iniwan na ako ng Diyos? Dahil hindi ibinibigay yung hinihingi mong pera. Totoo ba? Dahil hindi ibinibigay yung amount na gusto mo. Dahil walang kalang pera ngayon, ay sasabihin mo, pinabayaan ako ng Diyos. Dahil sa pera. Diba? Do not love the money. Love the Lord. If you love the money, this is the root of evil. Love the Lord. Do not love the money. Amen? Serve the Lord. Not hindi doon sa mammon. Yung pinagsisilbihan mo ba ngayon ay Diyos? Sana hindi pera. Minsan tayo, ganun yung sitwasyon natin. Hindi lang maibigay sa iyong amount, request mo sa Diyos, sasabihin mo na ngayon, pinabayaan na ako ng Panginoon. Hindi totoo yun.
napamahal ka lang sa pera at hindi ka napamahal sa Diyos. Pwede ba natin palampakan ng Panginoon? Di ba? Yan yung rason yan eh. Ang sabi naman ng Panginoon, hindi kita pa, walang masama sa pera. Amen po ba? Walang masama ron sa pera eh. Ang masama ron, kung napamahal ka na sa pera, at ang pera na ang sinusunod mo, at hindi na ang Panginoon. At ngayon, sasabihin mo, pinababayaan ka na ng Panginoon. Sa pera ka sumusunod, kaya nararamdaman mo, pinababayaan ka. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi mo yun mararamdaman na ikaw ay pinababayaan ng Diyos sapagkat yung pera ang susunod sa iyo. Tama? Ang dapat isipin ng tao, ang susundan niya ang Diyos. At ang dapat isipin ng tao, yung pera, yung susunod sa kanya, hindi yung tao yung susunod sa pera. Amen po ba? Biblically, yun naman talaga ang dapat. Don't love the money. Obey the Lord. Love the Lord your God with all your heart and your mind, your soul. Amen? Again, ulitin ko. Kailangan mong sumunod sa Diyos. Kailangan mong mahalin ang Diyos. Sikapin mo yung gawin. Hayaan natin na sumunod yung pira sa iyo. Sapagkat ang pira ay galing sa Diyos. Depende yun sa iyong pagsunod sa ating Panginoon at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Huwag nating ganituhin yung sitwasyon. Sumusunod ka sa pira. Iniwan mo ang Diyos. At sabihin mo ngayon, pinabayaan ako ng Panginoon. Diba? Pinabayaan mo yung pagmamahal mo sa Kanya sapagkat minahal mo yung pera. Ikaw yung sumunod sa pera. Baliktad eh. Dapat yung pera, yung money, yung sumusunod sa iyo. Pag sumunod yung money sa iyo, dahil sumusunod ka at mamahal ka sa Panginoon. Saan galing yung pera? Sa Panginoon. So, kailangan mo bang sumunod? Hindi. Ang pinanggalingan ng pera, doon ka dapat susunod. At mararamdaman mo, hindi ka pinababayaan dahil sumusunod ka at nagmamahal sa Panginoon. Do not love the money, but love the Lord. Amen? 6. Sabi dito, sa 6. Sabi niya dito, 13 verse 6, ito ang kanyang sinasabi. 6. Sabi ho rito, walang agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong. Di ba? Hindi yung pera. Minsan, iba yung isip natin eh. Akala natin yung pera yung tumutulong sa atin. No! Si Jesus yung tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. What can man do to me? Okay? Ano yung magagawa ng tao sa akin? Kahit ano pa yung gawin ng tao, ang tumutulong naman sa akin ay si Kristo. Ang tumutulong naman sa akin ngayon, ang Diyos. Bakit mayroon akong pera ngayon? Sapagkat dahil sa Diyos. Bakit ako ay sumusunod ngayon sa pera? Dahil sa pera. Love the Lord your God. Do not love the money. If you love the money, ito yung root of evil. Ito yung ugat. Pero hindi masama magkaroon ng pera. Amen? Baka mamaya, bawal ata magtrabaho. Hindi. Ang paghawak lang natin, di ba? Yung paraan lang natin yung problema. Pero yung pera wala eh. Wala siyang problema eh. Ikaw yung mahuhulog, ayusin yung pamamaraan. Okay? Pangatlo ay meron, wala na. Pangatlo na tayo. Pangatlo, the reason we get into trouble in life sometimes is because of the lack of trust in God. Yung mistrust natin. Hindi po natin ngayon masisisi yung tao, pero huwag niyong idadamay ang Diyos. Naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin? We are polluted. Pollution tayo ngayon. Hindi lang itong literal, but even spiritual. Tingnan ninyo. Even the pastor, ang tao ayaw na magtiwala. Even the government official, ayaw ng tao magtiwala. Yung mistrust. Hindi ko kayo masisisi, pero huwag niyong damayin ang Diyos dito. Tama po ba? Even the pastors. Kasi yung pastor ganito, yung may nangyari na pastor na ganito.
Ayaw na natin magtiwala. Ayaw ko na magtiwala kung kanino. Ayaw ko na magtiwala sa gobyerno. Pero huwag niyong idadamay ang Diyos sapagkat ang Diyos ay iba sa tao. Corrupt yung ating mundo. Totoo yun. Even our mind, nakukurap na rin. Napupulyot na po siya. Yung ating mind sa mga nangyayari. Ang problema nito yung epekto, pati ang Diyos ay naepektuhan na yung paniniwala natin sa Kanya. Dahil sa mga nangyayari sa sanglibutan. Ito yung pinakamalaking epekto sa buhay ng tao ngayon. Okay? Dahil ang tao ay makita muna bago siya maniwala. Ba't kabaligtaran ng Biblia? Believe and you will see. Ba't yung tao, anong sabi ng tao? Ha? Pakita mo na muna bago maniwala. Huwag niyong idadamay ang Diyos sa kalagayan ngayon na nangyayari sa ating mundo. Nawalan ka na ng tiwala dahil epekto yan sa nangyayari dito ngayon. Ayusin natin. Ito ay wake-up call sa atin ngayong lahat. Kasi ang paligid natin ngayon ay puno na po talaga siya. Hindi na po maganda yung sitwasyon. Yung kawalang tiwala sa bawat isa. Maging sa pamilya mo, nawawalan ka na ng tiwala eh. So ngayon, yung epekto, pati ang Diyos, nadamay na. Nadali na rin yung paniniwala mo sa Diyos. Dahil sa epekto. Ito yung epekto ngayon. May tiwala pa ba tayo sa Diyos? Ito yung magandang tanong, di ba? Ito yung big question mark sa atin. May pananampalataya pa ba ako sa mga nangyayari ngayon? Naapektuhan na ba yung paniniwala ko sa Diyos? Huwag na huwag ninyong idadamay dito ang Panginoon. Dahil ang Diyos di katulad ng tao. Iba ang kanyang isip, iba ang kanyang paraan, iba ang kanyang daan. Hindi katulad ng tao. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Kaya ang Diyos, ibahin natin. Okay? Mayroon siyang ibang klaseng pamamaraan na hindi mo kayang gawin ng sino mga may kapangyarihan sa mundong ito. Okay? Dahil ano po yung sabi ho dito sa atin? The reason we get into trouble in life sometimes is because of the lack of trust in God. Yung mistrust. Nakakalungkot, di ba? Pati Kristiyano, ganun na rin. Pag tumatayo yung pastor, mapagkakatiwalaan ba talaga ito? Yun minsan lumalagay na sa isip natin. Minsan, even ikaw ay nasa loob ng simbahan, nag-iisip, tama ba talaga? Pagkatiwalaan ko ba talaga itong pastor na ito? Nadadamay, hindi ko kayo masisisi. Dahil sa kawalan ng tiwala ngayon sa bawat isa. Even our government, di ba, company, sa lahat, kawalan ng tiwala. Lagi kong uulitin, huwag ninyong idadamay ang Diyos dyan. Iba ang Diyos. Ibahin niyo siya. Okay? At ako naniniwala, may tao pa rin ngayon pwede niyong pagkatiwalaan. Hindi lahat ngayon ay hindi mapagkakatiwalaan. May tao pa ngayon na natitirang dapat yung pagkatiwalaan. Amen? Sana yung mga nasa Diyos ay tunay tayong mapagkakatiwalaan. Okay? Sabi ho rito, Psalm 55:22. Psalm 55:22, ito ang kanyang sinasabi. Sa awit 55:22, ito ang kanyang sinasabi sa Tagalog po ito na aking babasahin in NIV. 55, ang tagal naman makuha. 55:22, ito po. Sabi dito, 22, ilaga kayawi yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Amen? Ibalik natin yung tiwala natin. Okay? Ibalik natin. Gusto ko lang kayong gisingin sa salita ng Diyos na alam ko lahat ngayon ay apektado tayo sa mga maling paniniwala o hindi pagtitiwala. But again, ang sabi ng Biblia sa atin, give your worries to the Lord. Kung ito ay naepektuhan ka na, ito na yung problema mo. Come to me.
If you are tired, your heavy loads, burden in your lives, come to me. Okay? Sabi niya, present your words to the Lord. Request. Okay? Pay attention. Sabi, and He will take care of you and He will never let good people down. You and me, if you are good people, hindi yun hayaan ng Diyos. Hindi yun hayaan. Magtiwala ka sa Panginoon. Okay? Magtiwala kayo. Okay? Sabi ho rito, Proverbs 3:5-6. Trust the Lord with all your heart and don't depend your own understanding. Okay? And remember the Lord in all you do and He will give you success. Very good verse po ito. Okay? Sa inyong titingnan. Di ba? Trust the Lord. Magtiwala tayo. Ano man yung nangyayari ngayon sa sanlibutan, wag na wag ninyong tatanggalin yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Wag natin siyang idadamay sa mga nangyayari. Again, i-restore natin. Revive your faith. Revive your trust in the Lord. Okay? Kung may mga tao mang nangyari, nadayak at nalukok ka, pinabayaan ka. Okay? Nawalan ka ng tiwala sa Kanya. Today, right now, okay? Present your words to the Lord. Okay? Anong sinasabi niya rito? Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sanggunian sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Praise the Lord. Di ba? Bigay natin sa Diyos. Huwag doon sa sarili mong pag-iisip. Pag ito'y bigay mo sa Panginoon, mararamdaman mo, pinagtatagumpay ka. Alam nyo, yung COVID-19, yung problema, anumang problema dito, wala po niyan epekto kung ang Panginoon ay gusto ko niyang biyayaan. Pwede ba natin palagpagan ng Panginoon? Sabi diyan, in season or out of season, hindi yung problema sa Diyos. Sapagkat kahit pa yung paghihirap o problema ng isang tao, pag gustong i-provide ng God, ipoprovide niya. Walang problema para sa kanya yun. Okay? Huwag niyong isipin yun. Baka dahil sa naghihirap ka, hindi kaya ng Diyos, magtiwala ka, kaya ibigay ng Diyos yung tagumpay mo pa rin. Amen? Okay, ano pa po? Sabi diyan sa James chapter 4, 8 and 10. Sabi diyan sa James or Santiago chapter 4, 8 and 10. 8. Sabi ho riyan sa 8, ito ang sinasabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mabago-bago ang isip. Huwag magbago ang isip ninyo, ha? Isip ninyo yung mind ninyo para sa Panginoon. Okay? Huwag pa bago-bago. Mapagkakatiwalaan ko ba ang Diyos? Maniniwala ba ako sa Kanya? Yes, maniwala ka. May magaganap na isang bagay na hindi mo inaakalang mangyayari sa iyo dahil naniwala ka sa Diyos. Amen? Dahil sabi pa rin po dito sa sabi niya, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya tayo. Okay? Magtiwala at ibalik sa Kanya. Ang dapat mong gawin, humble. Okay? Mababa ka lang sa Panginoon. Okay? Dahil sabi diyan, sa James nating binasa, sabi niya, nawala. Come near to God and God will come near to you. You sinners, clean sin out of your lives. You are trying to follow God and the Word at the same time. Make your thinking pure. Minsan, double-minded tayo eh. Minsan, like a wave. Kung saan yung agos, doon tayo. Hindi ganon eh. Ayaw ng Diyos ng ganon. So, ayusin natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung magtitiwala, magtiwala. And then sabi, humble yourself in the Lord's presence and He will honor you. Amen? Last, pang-apat, the reason we get into trouble in life sometimes is because of the lack of prayer life. Nananalangin pa ba kayo? Minsan ang iba nagsasabi, bahala ng Diyos sa akin. Hindi nyo kinakausap ng maayos ang Diyos.
Galing kayo sa trabaho, pagod kayo, ang sabi, bahala ka na, Panginoon. Ang totoo, hindi nyo kinakausap ng maayos. May problema tayo sa prayer life. Sa buhay mo. Yung relasyon mo sa Diyos, bakit mo yun nasasabi? Dahil lack of prayer ka na eh. Hindi mo na siya kinakausap sa tamang oras. Kasi pagod ka na, problemado ka na. Ang inaasikaso at inaatupag natin ngayong mga nangyayari. Bakit hindi ka magbigay ng time? Yung proper time with God. You and God. Di ba? Dahil sabi diyan, the reason we get into trouble in life sometimes because of the lack of prayer life. Alam naman natin yung panahon natin ngayon na kailangan talaga natin ng prayer. Alam nga naman na lagi na lang tayo, Lord, bahala na kayo nito ha. Ikaw na yung nagkakaalam ha. Oo, alam yan ng Diyos, pero kailangan ikaw ay kumausap sa Panginoon. Psalm 145:18, ito yung sinabi ni David. Sabi ni David, 145, verse 18. 145, verse 18. Sabi niya dito, sa 145, verse 18, siya'y nakikinig at hanggang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Come to me. Jesus invite us. Present your words to Him. Present your troubles in life to Him. Diba? Ito yung problema natin. Ang sinasabi na lang natin, Sir, kayo na bahala ha. Minsan, yung burden natin, Sir, kapatid, ito yung akin ha. Pakisabi na lang sa Panginoon. Alam nyo, ito yung ating tinatalakay sa pang-apat. Yung personal mo ito na relasyon sa Panginoon at wag mo po i-care off. Wag mong i-care off sa iyong kapatid. Pwede magpa-care off, pero higit na dapat mayroong kang time para sa Diyos. Ang hilig-hilig natin ng care off. Hindi ko kayo pinagbabawalan ng mag-pray request. Hindi. Pero kailangan din dito ng Panginoon yung tapat na buhay ninyo. Minsan kasi tayo, yung kinikir off natin, yung prayer na yon, hinayaan mo yung si brother or pastor, pinapanalangin mo, samantala ikaw ay naglalakad kung saan kasi pinabayo. Ikaw wala ka lang pag-aalam doon sa sinasabi mo. Maliho yun. Kung ikay ay magbibigay ng ganon, dapat mayroon ka rin pagpapahalaga sa binigay mo. Pinahahalagahan nga nung kinirupan mo yung prayer request mo doon. Samantala ikaw ay wala kang pagpapahalaga sa yung prayer request. Minsan nakalimutan mo niyo. Samantala yung binibigyan ay tuloy-tuloy pa rin na nanalangin sa iyo. Lack of prayer. Lack of communication. Sometimes. At minsan yung sinasabi natin, di ba? Because of lack of prayer. Okay? 50 verse 15 ng awit. Sabi po diyan, sa awit, 50 verse 15. Ano ang sinasabi niya dito? 50 verse 15. Sabi niya rito, kung kayo'y ay may bagabag, ako lagi. Isipin niyo ito ha. Yung mention niya dito sa Tagalog, ako lagi. Ako lagi. Anong ginagawa natin? Pastor, sister, Brad. Kung walang matugon si Pastor at si Brad, punta na lang ako doon sa ganitong taong mayroong ganito. Sir, Ma'am. Pero ano yung sinabi ng Biblia sa pag may bagabag ka? Anong sinabi po dito? Kung kayo ay may bagabag, ako lagi. Ako lagi ang tawagin. Ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Nakita niyo po yon? Call to me in times. Lagi, in times. In times of trouble. Okay? I will save you. Ang nangaka ko dyan, ang Panginoon.
End time, always. Di ba? And you will honor me. Hindi kung sino-sino yung pinupuntahan mo, care of. Pahalagahan mo yung buhay mo sa Diyos. Keep on praying. Pray without ceasing. Amen? James 5:13. James 5:13, ito naman ang kanyang sinasabi. James 5:13. Sabi niya dito, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Di ba? Di manalangin siya, may nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Again, kung kayo ba ay may troubles in life, suffering, worries in your life, nagagawa niyo pa bang kumanta sa bahay niyo? Kumakanta ba kayo? Alam niyo ba yung awitin na yan, nagpapagaling at nagpapagaan? Yung loads and burden. Amen? Kung hindi niyo kumanta, buksan niyo yung, total lahat naman siguro tayo may gadgets. Ang ginagawa, mga TikTok. Tuloy sa kati-TikTok. TikTok. Di ba? Sa kati-TikTok ayan. Bakit hindi niyo pakantahin yung cellphone ninyo at maya-maya niyan, sasabay kayo? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, di ba? Mayroon naman kayo ng cellphone Inuuna pa ninyo yung mga TikTok, Facebook, YouTube. Pero mayroon tayo mamaya pagkwentuhan sa YouTube. Okay? So sabi diyan, isang magandang bagay ito na ating tinatalakay. Amen po ba? So again, yung ating pangatlo na aking binanggit, sabi diyan, ano ba yung sinabi natin sa pangatlo? Ibalik natin Sister Nomi sa number 1. Ito yung 4 na bagay na ating tinalakay ngayon. Tapos na tayo dyan sa 4. Number 1, the reason we get into trouble in life sometimes is because we don't feel God's care. Okay? Number 2, the reason we get into trouble in life sometimes is because we think God has forsaken us. And number 3, the reason we get into trouble in life sometimes is because of the lack of trust in God. Okay? Nadamay siya Okay, pang-4, the reason we get into trouble in life sometimes is because of the lack of a prayer life. Amen? This is the word of God, and this is the reminders of God's words to us. Matthew 6:33-34, seek first God's kingdom and what God wants, then all your other needs. Other needs. Then sabi diyan, will be met as well. So don't worry about tomorrow because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own. Okay? So seek first and His righteousness and all these things. Idadagdag na lang yan ng Panginoon. But again, gawin nyo yung dapat nyo gawin ngayon. Yung kaya nyo. Okay? And then, Roma 8:35. Can anything separate us from the love of Christ has for us? Can troubles or problems or suffering or hunger or nakedness or danger or violent death? Ito ba yung makapaghihiwalay sa atin? Dahil lang sa mga nangyayari ayaw ko na sa Diyos. Dahil ba sa kahirapan, sa kapigatian, kawalan ng pera, ayaw ko na sa Diyos. Dapat hindi ganon. Hindi dapat ganon. Magpatuloy ka. Pwede pong tingnan, may ipapakita pa ako sa inyo dito. Our God is bigger than any storm. Kanina, sa mountain, storm dito. Pero mayroon ako ipapakita dito sa inyo, our God is bigger than any storm. Mayroon pang isang picture ako makikita. Hindi ko alam kung nakita niyo na ito. Sa YouTube or Facebook ata, 6 million, September 24, nagkanta ng Just Once. Ano sa Tagalog yung Just Once? Ano sa Tagalog yung just once? Minsan. Isang bisis lang. Wala Ito yung homeless man with golden voice, si Tagapok. Ito ay sa Baybay Katarman, Samar. Okay, si Tagapok. Sabi niyan, if you have fallen into a severe trial today, okay, minsan lugmok tayo, di ba?
Do not forget that God does not sleep no matter what suffering you face. Okay? There are many ways for God to raise you up. Gusto ko na makita niyo po ito para itong istorya na ito ay magtatak sa isip natin. Si Tagupok po ay isang palaboy. Depression. Na-depress po siya sapagkat yung nangyari niyan po muna, nangyari sa kanya yung namatay po ang kanyang magulang. Nabugbog po siya at nakulong. Tapos, sa harapan niya mismo pinatay ang kanyang kapatid. Dalawa po silang magkapatid na palaboy kasi may depression sila. Yung kawalan na ng sigla sa pamumuhay. Okay? Itong kinikwento ko sa inyo, makikita niyo po ito, yung pamagat mismo na yan sa YouTube. Okay? Pwede niyo panoorin mamaya. Ito yung tandaan ninyo. Yung binanggit natin lahat ngayon. Kung yun ay naglagay sa isip ninyong lahat ng mga pangyayaring binasa ko ngayon, kahapon, habang nagagawa ako ng message ko, bigla ko yan napanood at sabi ko parang tumutugma ito dito. Viral po siya ngayon. Okay? Yung buhay natin minsan ay katulad niya. Minsan, tinitingnan natin yung harap ng isang tao na walang-wala ng kapag-asa. Si Tagupok po, kung makikita nyo dyan, napakadungis. Pero makikita yung amazing transformation ni Tagupok. Dahil may isang tao na ginamit ang Diyos para sa kanya. Ang taong ito ay palaboy. Siya po ay taga-baybay, Katarman, Samar. Kaya doon po siya sa palaboy at may nakalagay doon na Iskinita Istoryon. Okay? Sa pagkakataon na yon, kung titingnan ninyo yung buhay ko at buhay niya, kumpara nyo sa kanya, ay napakalayo. Sapagkat siya ay sobrang napakahirap, ang kanyang kinakain nagmamalimos. May nagbibigay sa kanyang kapatid, pero hindi sasapat yun. Dalawa sila doon sa palaboy sa Samar. Totoo ito mga kapatid. Ang buhay natin minsan ay ganun. Pero tandaan ho ninyo na ang Diyos ay hindi natutulog. Minsan ang akala natin, sometimes, na ang Diyos ay walang pakialam sa'yo. Sometimes ang Diyos ay tulog sa'yo. Pero hindi siya natutulog sa'yo. Tandaan niyo ito mga kapatid. Sabi ko kay Sister Mita, sa anumang oras sa kalagayan ng tao, pag gagawin ng Diyos, ang lahat ay may mangyayari. At hindi mo yun mapipigilan. Gagawa ang Diyos ng paraan. Ang tao na yan, alam niyo po ba, na may ginamit ang tao na sa tingin ng tao, mamamatay na siya, wala na, hindi nababangon yung buhay. But amazing transformations of life ni Tagupok. May tao na ginamit ang Diyos. Alam niyo ba kapatid, sa kalagayan mo, lugmok ka man ngayon, na pwedeng gumamit ang Diyos ng tao para pumunta sa'yo? At para ikaw ay pagpalain at yung lugmok na buhay mo ay muli niyang itayo? Kung itong tao na ito na wala ng kapag-asa, itong palaboy na tao na ito na si Tagupok na ito, pero makita po ninyo kung paano kumilos yung Diyos sa ibang tao. Pakinggan niyo yung kanta. Many times na pinakinggan ko yung message ng kanta, mayroon yung prayer, sabi doon, na just once. Isang beses lang. Gusto niya na makita uli yung buhay niya. Pagkakataon lang naman yung hinahanap niya eh. Okay? Panoorin niyo at makikita niyo yung buong istorya ni Tagupok. Mamaya pag-uwi ninyo. Ang akin lang pinupunto dito, kung paano babaguhin ng Diyos yung tao. Kaya yung life na makikita niyo at mapapaluha kayo habang tinitingnan ko yung dalawa. Yung broken family na siya. Sabi niya, ako ay broken family. Sabi niya. Ang pag-angat ng buhay ng tao, hindi sa edad. Naniniwala kayo? Ang pag-angat o yung pagpapala sa isang tao ay wala sa edad. Si Tagupok inyong makikita, mistulang wala nang kapag-asa. Wala na siya. Pag ang Diyos ay gumawa, pag hindi mo pa talaga time, wala kang magagawa at mapapagod ka. Pero pag ang Diyos ay gumawa sa tamang panahon, mangyayari at mangyayari. May mangyayaring magandang bagay o buhay sa isang tao. Amen? Tulad ninyo at tulad ko. Matuto kayong mag-antay ng tamang panahon ng Diyos para sa inyo. Kung siya nga
napalaboy, binihisan, at ngayon pinapacheck up po siya na maging yung kanyang tinirahan ay umaasa na gagaling siya. Amen? Harinaway, huwag kayong mag-isip ng ano paman sa Panginoon. Ibalik ninyo na ang Panginoon ay nangangalaga, ang Diyos ay hindi pabaya, ang Diyos ay dapat katiwalaan at lagi tayong manalangin para sa Kanya. Amen? God bless you at pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Again, magantay sa tamang panahon. Anumang sitwasyon mo o yung buhay mo, may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Wag mong isiping matanda ka na. Wala sa tanda yung grasya ng Diyos. Kung oras na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa ganyan, ibibigay at ipararamdam sa iyo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Lord. Salamat sa oras na ito. Mapagpala po ninyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. I know, Ikaw lang, O Diyos, ang solusyon ng lahat, ang kasagutan, ang totoong kasagutan ng aming buhay. God is the real answer. Jesus is the real answer. Thank you, Lord, na ini-invite nyo kami, come to me. Lord, lahat, Panginoon, na napapagod, may kabigatan, Lord, worries. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa. Salamat maging sa aming mga manonood. Pagpalain niyo sila. Sa iyo, O Diyos, ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.